Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi pinayagan ni Mang Teban si Carla na makausap ni Jigo sa pagkakataon na yun. Hindi rin tinigilan ni Jirlon si Carla na kaibigan niya na payuhan tungkol sa bawal at makasalanang pagmamahalan nila ni Jigo dahil may asawa ito. Pero matigas ang puso at kaisipan ni Carla at sinabi na walang makahadlang at walang makialam sa kanya, lalo na ang kanyang puso. Samantala ay may ibang hinala na si Millie dahil sa kilos ng asawa. At ngayon, narito ang karugtong ng kasaysayan natin sa linggong ito na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Of each moment of my life. Alam ko na pampalipas oras ka lang niya. Lalo na kung meron silang hindi pagkakaintindihan ng asawa niya. Kaya pupuntahan ka. Pero alam mo na hindi mo siya masusolo. Mahal ako ni Diego, Jerlon. Makasalanan na pag-ibig. Dahil dalawa kayo sa buhay niya. Dalawa kayong mahal niya. Hindi ako naniniwala na hindi niya mahal ang asawa niya. Jerlon. Aminin mo man o hindi, nabulag ka sa pagkunwaring pag-ibig ni Diego. Dahil katawan mo lang ang mahal niya. Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko, Carla. Kahit naglalambingan kayo, ay hindi niya pwedeng hatiin ang katawan at puso niya. Pakiusap. Umalis ka na. Kahit ano pang sabihin mo, ay walang makakahadlang sa akin na mahalin si Diego. At isa pa, wala kang karapatan na makialam sa relasyon namin dahil kaibigan lang kita. Kaya umalis ka na at hindi kita kailangan. Hindi na kailangan. May pagtabuyan mo ako na parang aso, Carla. Sige, aalis na ako. Pero sana maging maligaya ka. Jerlon. Importante ka sa akin. Gaya ni Mang Teban, ayaw kong mapahamak ka. Ano bang nangyari sa inyo na magkaibigan? Ay, ang lakas ng boses ninyo na nag-uusap.
Pinaalis mo na para kang nagtataboy ng aso. Ganon ang dapat sa kanya, itay. Dahil nakikialam siya. Nakikialam ka, Mau. Opo, itay. Walang sino man ang makikialam kung tungkol sa aking puso. Totoo yan. Pero hindi mo iniisip na walang halaga ang nararamdaman mo. Dahil kasalanan ang pag-ibig. May asawa na si Diego. Kasalanan ba? Kung sa kanya ako nakadama ng pagmamahal? Malinaw na kasalanan, Carla. Dahil hindi na malaya ang taong minahal mo. Nagmamalasakit lang sa'yo si Jerlon bilang kaibigan. Ayaw niyang masadlak ka sa mga masasama. Magpasalamat ka at nagmamalasakit sa'yo. Hindi nagmamalasakit, itay, kundi panghihiya at wala siyang karapatan. Ay, hindi ko alam, anak. May pinag-aralan ka naman. Pero naging tanga ka. Dahil sa pakunwaring pag-ibig. At sa palagay Tama na ko po, itay. Huwag kayong mag-alala. Para wala na kayong sermonan, ay babalik na lang ako doon sa apartment. Bakit, anak? Wala na ba akong silbi na tatay? Hindi na ba ako importante? At wala ka nang pinapakinggan na salita ko? Tinatalikuran mo na ako bilang ama mo. Itay, Uulitin ko. Huwag mo nang hintayin na malaman ng asawa ni Diego ang relasyon ninyo. Baka makulong pa kayong dalawa. Ay, Jerlon, sana ikaw na ang bahalang magpasensya kay Carla. Huwag po kayong mag-alala, Mang Teban. Hindi po masama ang loob ko. Ay, mabuti naman. At mabuti ka pa, iho. Mang Teban, importante sa akin si Carla. Dahil kaibigan ko siya. Ay, pero hindi ka naman importante sa kanya. Dahil nabulag siya ng pagmamahal ni Diego. Ay, gusto ko nang maputol ang relasyon nila. At kung pwede, ako na ang magparating sa asawa ni Diego na may relasyon silang dalawa. Ano po? Yan lang ang alam kong paraan, Jerlon. Pero madadamay si Carla, Mang Teban. Gusto nyo ba na mapahamak si Carla sa gagawin ninyong yan? Ay, pero nalulubog na sa kasalanan ng anak ko. Kasalanan ang pakikipagrelasyon niya sa may asawa na. Girl, I need you. I need your love. Akala ko marami kang gagawin doon sa opisina ninyo. Sinabi mo, kaya maaga kang lumabas. Masakit ang ulo ko. Kaya umuwi ako agad. Tinapos ko lang ang meeting ko. Gusto mo bang masahin ko ang ulo mo para maginhawaan ka? Hindi na. Giginhawa rin ito pag nakatulog na ako. Sige, sinabi mo eh. Kaya papasok na ako sa kwarto natin. Ano kayang nangyayari? Iba ang napapansin ko sa kanya. Ilang araw na. Hindi ako kahoy o tao na hindi makahalata. May damdamin din ako.
Kaya hindi pwede na manahimik na lang akong ganito. Kailangan na malaman ko kung ano ito. Sana naman, wala akong matuklasang masama. Naku naman anak, bakit naisip mo naman ang hinala mong yan? Hindi maiwasan. Pinipilit kong sarili ko na maalis ang maling hinala. Pero sumisiksik pa rin. Ano? Hindi ako bato, nanay. May damdamin din ako. Anak, Pero pabayaan niyo lang ako. Kaya ko to. Sana naman, hindi magkatotoo ang nagpaparamdam sa akin. Meli anak, Oo, nay. Iba kasi ang nararamdaman ko. Ano ba naman ang nangyayaring ito sa akin? Hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko kanina. Hindi pwede na may ibang aagaw kay Carla sa akin. Gaya ng sinabi ko, kahit pa makapatay ako, nakahanda ako. Basta hindi mawala sa akin si Carla. Bakit may iba pang lalaki sa buhay ni Carla? Maliban sa akin. Hindi ako papayag. Kailangan na ako lang. Wala nang iba. Kung meron pa, hindi ako susuko. Pwede ba tayo mag-usap, Diego? Hinahandog ako. At gusto kong magpahinga at matulog. Ganyan na ka na lang lagi. Kung sabihin ko na mag-usap tayo, ang dahilan mo, gusto mong matulog. Di ba sinabi ko sa'yo, masakit ang ulo ko at masama ang pakiramdam ko sa aking katawan. Bakit, ano bang problema? Ganyan ka naman lagi. Alam ko, may ibang nagpapasakit sa ulo mo. Walang katahimikan ang isip mo dahil may gumugulo sa'yo. Aba, ano bang mga sinasabing mong yan? Hindi ako bato na hindi makaramdam, Diego. May napapansin ako sa'yo. Sabihin mo lang kung may iba ka nang nahanap. Kung may ibang babae na sa buhay mo. Dahil iba ka na ngayon. Tama na. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Nagsisilos ka sa hangin. Sana nga hangin. Sana nga hindi totoo ito. Sana nga nagkamali ako. Pero, pag may natuklasan ako na iba na ang ginagawa mo, hindi ko na alam kung anong magagawa ko. Mili, Dahil wala tayong anak, madali mo lang akong talikuran. Pero hindi ako papayag na ganyan na lang. tama na. Alam mo, walang silbi ang mga sinasabi mo. Hindi totoo ang hinala mo. Wala akong babae. Naghihinala ka lang sa hangin. Sana nga totoo yung sinabi mo. Malinis ang konsensya ko. Madaling sabihin yan. Malinis ang konsensya. Pero iba ang salita at sagawa. Pwede ba? Gusto ko nang magpahinga. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Walang silbi. Walang silbi ka mo. Pero sa akin meron. Dahil iba nga ang napapansin ko sa'yo. Kaya wala akong kasalanan kung ganito ang nadama ko at nasa isipan. Dahil ikaw lang ang nagbibigay din ng motibo. Kaya naghihinala ako. Ano? Pero siguraduhin mo na hindi totoo ang hinala ko sa'yo. Dahil kung nagkatotoo, masakit man, wala akong magawa, kundi maghiwalay na lang tayo. kung gano'n, nakapag-usap na kayo ni Diego? Opo, Nay. At ano, Siyempre, nagsinungaling din siya. Pero hindi dyan nagtatapos. Oras na may malaman ako, iisa lang ang dapat mangyari. Maghiwalay na kami. anak, Opo, Inay.
Yan ang pinakamabuting mangyari. Dahil wala kaming anak, alam ko, magagawa niya ang ganon. Kaya, kung totoo man, maghiwalay na lang kami. Maghanap na lang siya ng iba. Pero kasalanan ko ba? Kung may diferensya man ako, na hindi ko siya mabibigyan ng anak? Ginusto ko ba na ganito ako? Anak ko, Kung alam ko sana na ganito ako, hindi na sana ako nakipag-asawa pa. Hindi na sana ako nakipag-asawa kay Diego. Meli anak, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa iyo. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Hindi ko na alam. Ganito ba talaga ang kapalaran ko? Girl, I need you. I need your love. Ang ibig niyong sabihin, Mang Teban, umalis na si Carla? Ay, oo, iho. Masama ang loob niya sa sinasabi natin sa kanya na kasalanan ang relasyon nilang dalawa ni Diego. Ikinalulungkot ko, Mang Teban, kung nakialam ako. Pero nagmamalasakit lang ako kay Carla dahil malapit na kaibigan ko siya. At hindi ko gusto na mapahamak siya kung itutuloy niya ang relasyon nila. Sigurado, masasaktan siya pag nalaman ng asawa ni Diego yan. Ay, yan na nga ang sinasabi ko sa kanya. Pero wala siyang naririnig. Ayaw niyang pakinggan ang mga sinasabi ko sa kanya. Dahil nabulag na at nabingi na sa sobrang pagmamahal niya kay Diego, Mang Teban. Ay, pag-ibig na makasalanan. Yan ang hindi po maintindihan ni Carla. Sana darating na ang araw na maintindihan niya ang lahat. Sana nga po, Mang Teban. Dahil nang makilala ng Diego na yon, nagbago na siya. Kahit ang pakikipag-usap niya sa akin, parang napipilitan na lang siya. Pero hindi mawawala ang pag-asa ko, iho. Hindi ko papayagan na kahit kailanman ay manatili ang kanilang relasyon. Huwag kayong mag-alala, Mang Teban. Kahit ganun nagalit siya sa akin, gagabayan ko pa rin siya. Dahil importante sa akin ang kaibigan ko. Ay, maraming salamat. Gaya ng sinabi ko, importanteng kaibigan si Carla. Ayaw kong masira ang buhay niya, Mang Teban. Diego, Pakiusap po sa inyo. Gusto ko makausap si Carla. talagang makapalang mukha mo, ano? Sinabi ko nang huwag ka nang magpapakita at tigilan mo na ang aking anak. Ikinalulungkot ko po. Kahit ano pang sabihin niyo. Gusto kong makausap si Carla. Wala dito ang anak ko. Nakita ko siya kahapon. Pero hindi ako tumuloy. Kaya imposible na wala dito. Kaya hindi ako aalis. Hanggat hindi niyo ako payagan na makipag-usap sa kanya. Ginagawa mo pa akong sinungaling ngayon? Mang Teban, Walang iya ka. Ako pang matanda ang gawin mong sinungaling. Sige, maghintay ka hanggat gusto mo. Kung may mahintay ka. Mang Teban, Sige, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Pero ikinalulungkot ko. Ipaparating ko sa asawa mo
na nandito ka at nanggugulo ka. Ano? Gagawin niyo yan? Kahit madamay si Carla? Kung yan ang kailangan, para maputol na ang katangahan ninyong dalawa ay gagawin ko. Ano? Mas gusto ko pang maging malungkot ang anak ko. Kaysa naman habang buhay siyang malulublob sa putikan dahil sa makasalanan na relasyon ninyo. At hindi ako papayag. Mang Tiban. Sige, dyan ka lang. Hintayin mo ang hangin. At may pupuntahan ako. Saan kayo pupunta? Pupunta ako dun sa asawa mo at kakausapin ko. Nandyan si Carla. May nagpapatugtog sa loob. At hindi nakapadlak sa labas. Kung ganon, totoo ang sinabi ni Mang Tiban na wala doon si Carla at nandito sa apartment. Loko ang kanyang ama. Kausapin daw si Mili. Yan ang gagawin niya pag hindi ako umalis doon at makipaghiwalay kay Carla. Ay, hindi pala nakalak. Nasa kwarto at nagpapatugtog. Salamat. Makakausap ko rin si Carla. Umiiyak ka. Salamat at makapag-usap tayo. Dapat lang na mag-usap tayo, Diego. Nanggaling ako sa bahay niyo. Pero sinabi ni Mang Tiban na wala ka doon. Kaya pumunta ako rito. Oo. Pakiusap. Palayain mo na ako. Ano? Panahon na. Para tapusin na natin ang lahat. Carla, mahal kita. Mahal, kung mahal mo nga ako. Pero hindi may pagkaila na nakikihati lang ako sa pagmamahal na yan. Dahil may asawa ka. At alam kong mahal mo rin siya. Dati na yan na alam mong may asawa ko. Hindi naman lihim sa'yo. Oo. Aminin ko na nagkamali ako. Hindi pala dapat na magmahal ako sa iyo. Maintindihan mo sana. Ang dapat ay maligaya tayo. Na kahit may isang tao na malulungkot, paano kung malaman niyang ginagawa natin? Carla. Hindi ko kaya na lagi na lang akong masasaktan. At alam ko na hindi rin kita masusolo. At maging kabit lang ako habang buhay. Ganon. Ha? Kaya nakapagdesisyon na ako. Maghiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Dahil walang mabuting ibubunga ito. Dalawa kami sa puso mo. At walang makapagsisilbi sa dalawa. Carla. Kalimutan mo na ako, Diego. Pakiusap. Ito na ang huling pag-usap natin. Dahil alam ko, sa oras na malaman ng asawa mo ito, ay masasaktan. At alam ko ang madarama ng may kahati. Pero, Carla. Wala akong karapatan. Nasasama ang loob ko. Dahil nakikihati lang ako sa nasabing pag-ibig. Pero masakit din pala kung hindi mo masusolo ang isang bagay. Kaya maunawaan mo sana ako. Pero, hindi ko kaya na mawawala ka sa buhay ko. Alam mo kung gaano pagmamahal ko sa'yo. Alam ko. Pero hindi pwede na lagi na lang akong nakikihati sa pag-ibig na yan. Yan sanang maintindihan mo.
At kung talagang mahal mo ko, pagbigyan mo ang hiling ko. Palayain mo na ako. Pero Carla, Sorry, Diego. Pero yan ang desisyon ko. Girl, I need you. I need your love. ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo.